Isang sandatahang hukbo mula sa Europa ang tumawid ng libu-libong milya, dala ang krus sa kanilang dibdib, at layunin nilang bawiin ang banal na lupa. Ngunit mula sa kanilang tagumpay, nauwi ito sa pagkawasak. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa mga Crusader? Kamusta, mga kahistorya? Sa video na ito, tatalakayin natin ang kasaysayan ng mga Crusader, kung paano sila nagsimula, paanong umangat ang kanilang kapangyarihan, at bakit sila tuluyang bumagsak. Noong taong 95, isang mahalagang panawagan ang inilabas ng Santo Papa Urban II. Ang layunin, bawiin ang banal na lupa, partikular ang Jerusalem, mula sa kontrol ng mga Muslim. Maraming Kristiyanong kabalyero at magsasaka mula sa Europa ang tumugon. Pinangako sa kanila ang kapatawaran ng kasalanan, kayamanan at kaluwalhatian. Ganito nagsimula ang unang krusada, taong 6 to 1099. Sa kabila ng gutom, hirap sa paglalakbay at mga labanan, nakamit nila ang pinakamalaking tagumpay, ang pagsakop sa Jerusalem noong taong 99. Matapos masakop ang Jerusalem, nabuo ang tinatawag na Crusader States, Kingdom of Jerusalem, County of Edessa, Principality of Antioch, County of Tripoli. Dito nagsimula ang kanilang tinatawag na imperyo sa gitnang silangan. Nagtayo sila ng mga kastilyo, nagpatupad ng sistemang pamahalaan, at sinubukang pagsamahin ang kultura ng mga Europeo at mga lokal na mamamayan. Kasabay ng pag-usbong ng Crusader States, nabuo ang mga tanyag na Orden ng Kabalyero, Knights Templar, bantog sa kanilang disiplina at yaman, Knights Hospitaller, kilala sa pangangalaga sa mga sugatan, Teutonic Knights, pangunahing galing sa Germanic lands. Sila ang nagsilbing gulugod ng militar at espiritual na lakas ng mga Crusader. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang lumiit ang kanilang kapangyarihan. Noong 1144, bumagsak ang County of Edessa na nagbunsod ng ikalawang krusada. Sa ikatlong krusada, 1189 to 1192, dumating ang malalakas na hari ng Europa gaya ni Richard the Lionheart, ngunit hindi na nila tuluyang mabawi ang Jerusalem. Ang tunay na puwersa ng Muslim sa pamumuno ni Saladin ay muling nagbalik ng kapangyarihan. Noong 1187, nasakop muli ang Jerusalem, na malaking dagok sa mga Crusader. Bagaman ilang lungsod at kuta ang kanilang naipagtanggol, unti-unti silang napaliligiran at napahina. Ang ikalimang krusada at mga sumunod pa ay madalas naging bigo, dala ng maling pamumuno at intriga sa politika ng Europa. Noong 1291, bumagsak ang huling kuta ng Crusader sa Acre, at tuluyang natapos ang kanilang pamamayani sa banal na lupa. May tatlong pangunahing dahilan. Kakulangan ng suporta mula sa Europa. Habang lumilipas ang panahon, nawala ng interes ang mga kaharian sa pagpapadala ng hukbo. Pagkakawatak-watak, madalas nag-away ang mga Crusader mismo sa kapangyarihan at teritoryo. Lakas ng mga Muslim, sa ilalim ni Saladin at ng mga Mamluks, na pag-isa nila ang gitnang silangan laban sa Crusader States. Bagaman sila ay nabigo, nag-iwan ang mga Crusade na malaking marka sa kasaysayan, lumawak ang kalakalan ng Europa at gitnang silangan. Naimpluwensyahan ang arkitektura at siyensiya sa Europa. At higit sa lahat, nagsilbing paalala kung paano ang relihiyon at politika ay kayang mag-udyok ng mahahabang digmaan. Ang kasaysayan ng mga Crusader ay isang kwento ng pananampalataya, ambisyon at pagkatalo. Mula sa mga krusada na nagsimula sa panawagan ng simbahan hanggang sa kanilang huling pagbagsak sa mga baybayin ng Acre, ipinapakita nito na kahit ang pinakamalakas na imperyo ay maaring gumuho. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong uri ng content, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang kasaysayang ating tatalakayin.